Marami sa atin, hirap na magbago, iwanan ang ating kasalanan. Amen? Pero kapatid, tandaan niyo po ito. Kapag nahihirapan ka na iwanan mong iyong kasalanan, hindi ka masamang tao. Anong ibig sabihin nito? Tao ka pa rin. At kapag nahihirapan ka, nag-struggle ka, na iwanan mo, baguhin mo ang iyong sarili dahil sa kasalanan, may pag-asa ka pa rin. Kasi kapag hindi ka na nahihirapan sa kasalanan, ibig sabihin, sumuko ka na sa kasalanan. Di po ba? Kapag hindi ka na nag-i-struggle, nahihirapan na magbago sa iyong buhay, ibig sabihin, niyakap mo na ang masama. Amen? Mas nakakatakot po pag ayaw mo nang magbago. Mas nakakatakot po pag hindi ka na nahihirapan sa pagbabago. Kasi ang taong ayaw magbago, nabubuhay na sa kasamaan. Amen? Ang tanong, bakit ba hirap na hirap tayo iwanan natin ang kasalanan? Kasi ang labanan po nangyayari wala sa labas, kung hindi sa loob. Tandaan niyo po yan. Yung kalaban mo, hindi yung kapitbahay mo. Yung kalaban mo, hindi yung kaopisina mo. Yung kalaban mo, hindi rin yung asawa mo na matigas ang ulo. Amen? Ang totoong gera nangyayari sa loob natin. Amen? Ngayon ang tanong, paano tayo mananalo sa kasamaan? Paano natin maaalis ang kasalanan na nanuot na sa ating puso? Malaki, maliit na kasalanan, parehas lang. Kasalanan pa rin yan. At anumang kasalanan na kinukonsinti mo ay magiging kadena ng buhay mo. Remember this, my dear friends. Whatever you tolerate, you will never change. Ang hinahayaan mo, hindi mo mababago. At tandaan niyo po, ang mga grabing kasalanan, nabubuo po over time. Sa mga paliit-liit. Nagsisimula, kaya gumagrabe ang kasalanan, lumalaki kapag sinasabi mo, try ko lang. Minsan lang, konti lang, hanggang ikaw ay nabibigla, sinasakal ka na, hinahawakan ka na, kontrol ka na, nakakadena ka na sa kasalanan. Remember this, my dear friends. You don't fall into big sin overnight. You slide to sin slowly. Diba? May kasabihan po tayo. Big things start from small beginning. Ganyan din po. Big sins start from small beginning.